Itong mga iimbestigahan ng mga kontraktor na may kaugnayan pa rin sa 2022 national elections candidate, posible pang madagdagan. Alamin natin ang buong detalye. May balita si Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Victor, kinumpirma ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia na posible pang madagdagan ang bilang ng mga kontratista na iimbestigahan ng komisyon na sangkot sa pagbibigay ng pondo sa mga kandidato noong nagdaang 2022 elections. Sa naging eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, ayon kay Garcia, maaari pa itong madagdagan dahil na rin tuloy-tuloy pa ang kanilang investigasyon sa mga Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kumandidato noong 2022. Ani Garcia, isa sa mga nahihirapan sila ang pagberipika kung sila ba ay kontraktor ng pamahalaan talaga dahil hindi naman ito ang mismo nilang nilalagay sa kanilang mga dokumento. Kaya naman, upang mapabilis, pinigil din muna ng poll body ang pag-review sa 2025 elections ng mga Statement of Contributions and Expenditures o SOSE dahil nasa 42,000 ang kailangan nilang balikan noong 2022 elections. Kaugnay niya yung pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kasi ang alam niyo po kasi sa ating batas sa SOSE, pagkat po nilagay doon yung profesyon, noong mismong nagbigay, ang kalimitan nilalagay lang po, Bobo Victor, ay businessman. Hindi naman talaga nilalagay na sila ay contractor ng public works, contractor ng serbisyo sa pamahalaan. Siyempre businessman. Hindi naman po namin sa buong Pilipinas, 42,000 halimbawa, hanggang 44,000 na nagpapail ng SOSE sa isang eleksyon. Isipin niyo po kung paano namin hahanapin yung businessman na yon. Maliban na lang kung talagang naging kontrobersyal, yung naturang businessman o naturang kontraktor. So yan po yung kahirapan. At again, kakailanganin namin tingnan isa-isa yung deklarasyon na SOSE ng mga kandidato. At ang ginawa po namin muna, pinatigil natin yung 2025 na pagberipika. At kasi ongoing yun yun yung pinaka-latest na eleksyon Nag-backtrack muna tayo ng 2022. Paglilinaw ni Garcia na ang kanilang iniimbestigahan ay ang mga kontratista at hindi ang mga mismong kandidato. Ang mga kontraktor kasi ang lumabag sa Omnibus Election Code. Kung meron mang pananagutan ng mga kandidato, titignan pa ng poll body ang hakbang ukol dito. Tatagal ng 2 hanggang 3 linggo ang naturang investigasyon at papadalhan na rin sila ng Commission on Elections ng liham upang magpaliwanag. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.